Isa na naman pong mainit na balita ang pag-uusapan po natin ngayon. Posible nga bang sumabog itong si Bitcoin at umabot sa $1 milyong bawat coin? O sa madaling salita ay aabot kaya siya sa presyong $1 million? Oo, narinig mo yan ng tama. $1 million kada isang Bitcoin. Isang eksperto po mula sa Bitcoin Policy Institute ang nagsabi na kung bibili daw ang gobyerno ng Amerika ng 1 milyong Bitcoin, posibleng umabot ang presyo ni Bitcoin sa bagong historical price nito. Yan, o isang makasaysayang presyo. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Safe ba na mag-invest ngayon? At ano nga ba ang epekto nito sa ekonomiya ng buong mundo? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon isimulan po natin ang ating usapan dito sa kung ano po ang sinasabi ng Bitcoin Act na si Ginoong Zach Shapiro. Ayan. Sa isa pong episode ng weekly show na tinatawag na Bitcoin Policy Institute, naglabas ng matinding pahayag itong si Attorney Zach Shapiro. Ayan, isa po pala siyang abogado. Ayon sa kanya ay kung ipapasa po ng gobyerno ng US ang tinatawag na Bitcoin Act at bibili po sila ng 1 milyong Bitcoin sa loob ng 5 taon gamit ang pondo mula sa revaluation ng gold. Ayan, pwede pong mag-search ang presyo ni Bitcoin ng hanggang $1 million bawat isa. Ayan, 1 Bitcoin is equals to $1 million. Si Ginoong Zach Shapiro ay hindi lang basta abogado. Isa po siya sa mga analyst na tumututok sa pulisiya tungkol po sa crypto sa Amerika. Kasama niya sa usapan sina Ginoong Matthew Pines at siya po ang executive director at si Ginoong Zach Cohen, isang growth associate sa institution. Ang Bitcoin Act ay unang ipinasa ni Senator Cynthia Lummis noong July 2024 at na-introduce muli nitong March 2025. Ang pangunahing layunin po nito ay gawing parte ng National Reserve Asset ng US itong si Bitcoin. Sa madaling salita ay gusto po ng gobyerno ng Amerika na maging isa sa mga pinakamalaking may hawak or may Bitcoin holdings sa buong mundo. Ngayon ay ano po ang magiging epekto sa buong mundo kung bibili ang US ng 1 milyong Bitcoin? Ayan, ang 1 milyong Bitcoin ay 5% po yan or 5% ng total supply ni Bitcoin. Tandaan po natin, limitado lamang ang bilang ng Bitcoin. Nasa 21 million lamang ang nasa circulate ang magso-circulate dito. At yan, kapag binili po ng gobyerno ng US ang ganyang kalaking porsyento, magugulat po ang buong mundo. Kaya ayon po kay Ginoong Shapiro, ito ay magdudulot ng global seismic shock. Hindi lang ito simpleng pagbili. Ito ay isa itong napakalaking pagbabago sa pananaw ng buong mundo dito kay Bitcoin. Sa ganitong galawan ay hindi po malayong tularan sila ng iba pang bansa. Pwede pong magsimulang bumili ng Bitcoin ang mga central banks sa Europe, yan, dito sa Asia at kahit po dito sa Southeast Asia. Hindi lang yan. Kapag nag-shift po ang mga institution mula sa gold papunta kay Bitcoin bilang store of value, baka mawalan ng kinang ang ginto. Si Bitcoin po ang magiging bagong digital gold. Ngayon is paano naman po maapektuhan ang ekonomiya ng Amerika? Ayan, kung bumili po ang US ng ganyang kalaking halaga ng Bitcoin, lalaki po agad ang value ng kanilang balance sheet. At bakit? Kasi habang tumataas po ang presyo ni Bitcoin, tumataas din ang value ng asset ng gobyerno. Isipin mo, kung bumili po sila ng Bitcoin habang $100,000 pa lang ito at biglang naging $1 million bawat isa, instant gain na yon na parang magic. Hindi lang gobyerno ang kikita, pati ang mga private companies tulad po ng Bitcoin miners, tech companies na may BTC reserves at mga long-time holders ay yayaman po ng biglaan. Magkakaroon po ng sudden wealth redistribution sa US na pwede pong makaapekto rin sa global trade at saka political dynamics. Ngayon is bakit po maraming naniniwalang aabot talaga sa presyong $1 itong si Bitcoin? Yan, hindi lamang po si Ginoong Zach Shapiro ang naniniwala na sa posibilidad na umabot ng $1 million.
itong si Bitcoin. Maging si Eric Trump, yan sa Bitcoin MENA conference noong December ay siya po ay nagsabi na meron siyang kumpiyansa kay Bitcoin na makakaabot ito sa presyong $1 million. Yan, pinuri niya ang katangian ni Bitcoin na censorship resistant, may limitadong supply at saka high liquidity. Ibig sabihin ay mahirap itong kontrolin ng kahit sinong gobyerno. Hindi ito basta-basta madadagdagan at madali po itong i-trade. Ayon din kay Lynn Alden, isang kilalang analyst, posibleng maabot ni Bitcoin ang $1 million bago po sumapit ang taong 2035. Maging ang asset management firm na Bernstein ay may kaparehong projection. Hindi lang ito hype, meron pong batayan ang mga sinasabi nila, lalo na kung patuloy po ang adoption at nagkakaroon ng policy backing tulad po ng Bitcoin Act. Ngayon is pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Bitcoin. Ayan, bilang mga Pinoy, dapat po nating intindihin ang posibilidad na maging domino effect ng gagawing hakbang ng US. Kapag tumaas po ang presyo ni Bitcoin, kasabay rin ito ang pagtaas ng market sentiment sa iba pang crypto tulad ni na Ethereum, Solana at iba pa. Kung ikaw po ay may Bitcoin holdings ngayon, malaking bagay ito. Pwede po itong maging life-changing wealth kung magkatotoo nga ang $1 million per BTC. Pero kung wala ka pong holdings, ngayon ang tamang panahon para mag-research at dahan-dahang pumasok sa market habang hindi pa umaabot sa sobrang taas ang presyo. Maging maingat rin kapag lumalakas po ang hype, dumarami ang scams at saka fake opportunities. Kaya dapat ay may tamang kaalaman po tayo bago po tayo mag-invest. Ang isa pang epekto nito ay maaring pumasok na rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang ahensya sa pag-regulate o pag-encourage ng local crypto policies. Posibleng buksan po nila ang pinto para sa mas legal at mas ligtas na crypto environment dito sa Pilipinas. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay kung ipapatupad talaga ang Bitcoin Act at bibili ang US ng 1 milyong Bitcoin para itong pagsabog ng bagong ekonomiya or digital economy. Hindi lang ito usapin ng presyo, kundi usapin ng kapangyarihan. Kapag hawak mo si Bitcoin, hawak mo ang isang bagong anyo ng yaman na hindi basta-basta maipiprint gaya ng dollar o piso. Bilang isang Pinoy, dapat tayong maging mas mapanuri at mas handa sa mga ganitong pagbabago. Ito po ang panahon para mag-aral tungkol sa crypto. Alamin natin kung paano ito gumagana at tuklasin kung paano ito makakatulong sa ating personal na kinabukasan. Pero tandaan po natin, ang crypto ay hindi po magic. Ito ay high risk, high reward. Kaya mag-invest lamang po tayo nang kaya nating mawala at huwag po tayong padalos-dalos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.